Magandang buhay sa atin lahat, mga kapatid. Kumusta kayo lahat? Hopefully that you are in good health right now. So we're talking about here right now related SFIO. So SFIO is a conglomerate company, registered yan sa OTC market in the USA. So ngayon guys, since they are expanding, nag-expand sila in Australia, USA, Philippines, as well here in Middle East, in UAE, pinakamaganda dito, nag-offer sila ng investment. Ano yung in-offer? Investment. Buy a share sa murang halaga. So kasi, kumbaga, ang stocks ngayon, bago malagay yan sa Nasdaq, sa New York, dun sa atin, sa alam mo niya, kung sinabi natin sa New York, yun yung pinaka malaking stocks market, di ba? So doon nagbabase lahat. Ngayon guys, ang SFIO, nag-offer sila na pwede kang bumili ng share of stocks sa kanila. So share of stocks na kayang-kaya, abot kaya sa atin, lalo na mga Pilipino. Dahil ang may-ari ng company, ng SFIO, isang Pilipino. Mga Pilipino sila. So since the company is growing and expanding, so mahalaga dito, makasakay tayo. So I know guys, this is pandemic. This is COVID-19. We're running 2 years na sa ating pandemic. So lahat ay struggle. Kahit wala pa ang pandemic, yung iba ay struggle na. Nahirapan na. Lahat ay naghanap ng trabaho. Lahat ay nagkaroon ng problema sa kanilang company. Everyone, there is a different problems. But always think that we need to balance in our life. So paano natin i-balance ang ating life? Yung iba ay nakapagtrabaho. Of course, pag wala kang trabaho, ang Pilipino ay resilience. Talagang naghanap na ng pagkakitaan yan, naghanap na kung anong kayang gawin para lang mabuhay, para makakain ang ating pamilya. So ganun ka tibay ang mga Pilipino. Kaya napunta sa abroad dahil maghanap ng trabaho. So, ang pinakamaganda dito, kagaya ko, kung ikaw ay may utang, ako din may utang. Kung ikaw ay maraming credit card, ako din may credit card. So, ang pinakamalaga dito, habang nagtatrabaho tayo, habang nagbabayad tayo sa ating utang, loans, credit card, meron tayong sinisit aside para sa ating future. At pansinin nyo, sa dami ko nang sinishare dyan sa Facebook ko, sa TikTok, sa kahit anong social media ko, nagsishare ako ng opportunity. At nagsishare ako base sa aking experiences. 15 years back, kumbaga magagara, naka-loan, malaking sahod, walang napupuntahan yung pera, hindi na i-invest, hindi nalagay sa tama. Kaya until now, still OFW. That's why I'm passionate na lagi kong sinishare dito sa aking social media kung ano yung experience ko, ano yung nangyayari sa buhay ko. Way back 15 years. So magandang nangyari dahil nagkaroon ng open mindset at nagkaroon ng business mindset. Naumpisahan, kumuha ng portfolio, iba-ibang portfolio, nag-umpisa ng investment, nag-umpisa para makaahon sa hirap at para sa future ng ating pamilya. Lalo na matuturo natin sa ating mga anak. So good news ako ngayon dahil thank God, nakapag-umpisa na rin ako. Sa Pilipinas, meron akong COL. So kung napapansin mo yung mga
sinashare ko dyan, meron akong COL account at unti-unti rin ako nag-invest. Naglagay ako ng pera doon every month. Yun yung sinusubi ko. At the same time, meron akong WFMA na financial services, inumpisahan ko na rin yon kasama yung buong pamilya ko. So ngayon, since ang SFIO nag-offer ng buy a share of stocks na murang halaga, which is bago pumasok yan sa stock market, sa Nasdaq, good news dahil pwede tayong bumili. Kagaya natin, pre-IPO, murang halaga yan. So ito na yun ang binigay sa akin ng certificate, guys. I'm proud to present to you guys. In-email sa akin to. So kung makikita mo, nandito yung pangalan ko at nandito yung shares. Kung magkano yung shares mo, magkano yung binili mo. Let's say, bumili ka ng $1,000, $500, or more than. So that is equivalent to your number of shares. For example, kukumputin natin. Kumputin nyo samahan nyo ako kumputin nyo. So kung meron tayong $1,000 or $500, let's say, binili natin ng share of stocks ng SFIO sa halagang 0.06. Okay, 0.60. Magkano ngayon ang price ngayon ng SFIO? For example, i-check ko sa internet Check natin sa internet, SFIO stocks, kasi live, naka-online ako. So, 0.060 USD ngayon. Pag bumili ka, buy a share, kausapin mo lang yung nagpe-present. Gusto kong bumili ng share of stocks sa inyo. Meron akong $1,000, meron akong $5,000, meron akong $500. Umpisahan ko mag-invest, bibili ako ng share of stocks. I-divide mo ngayon yan. So yung $1,000 mo, i-divide mo ng 0.060 USD. So yun yung equivalent ng shares mo dito. Matatanggap mo. So ngayon, proud. Dahil you already started your investment. You already started your journey to become a financial independence. That is your portfolio. So we are discussing here a portfolio. So every business people, there is a portfolio. So kaya tayo guys, gayahin din natin sila. Ang thinking natin dati, which is walang nagtuturo kung paano umpisahan itong mga stocks, paano mag-invest, paano hawakan yung pera mo na nasa tama. We need to learn also financial literacy as well. So good news dahil marami tayong natutunan. So for 15 years, talagang blinded ako dahil luxury, bibili ng mga magagara, kain sa labas, mamahalin, bibili ng mga damit, sapatos, etc. na mamahalin, kaskas dito, loan dito, at walang napupuntahan. Meron man, pero at least, nandito ka pa rin sa abroad, hindi ka kumbaga naging financial independence dahil hindi nga na-align. So kung ikaw ay may utang guys ngayon, parehas tayo, may utang din ako Pinagmamalaki ko pa, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, I'm sharing this to everyone kung ano yung life ko dito. Paano nagkaroon ng entrepreneurial mindset. Dahil sa hirap ng naranasan ko sa abroad, kahit sabihin natin ng iba, sabihin natin, oh, engineer, laki na sahod. That is wrong. Hindi lahat ng nandito sa abroad, they are successful. They are wealthy. When they going back home in Philippines, still poor. Because they don't know where they are going. That's why I'm passionate to share this opportunity and passionate whatever that I have, that I am experienced, and showing this to you guys. I'm not selling this. I'm not selling anything.
I am sharing kung paano at saan kayo mag-umpisa. Start with your mindset. Bago ko na mindset, nag-edad ako ng 3 years back. So 48 ako ngayon. Let's say 45. 45 years old, bago na mindset. Bago na entrepreneurial mindset. So kung ikaw ay 25, 20 plus, this is for you. Kung ikaw ay old age na, let's say 50 plus, hindi pa huli lahat. Pwede pa tayo humabol. Pwede pa tayong magbago, mag-invest, magplano sa ating financial independence. You need to learn how to handle your money. Financial literacy is important so that you can understand how to put your money into investment and to earn leverage, and earning money works for you. So hindi tayo pwedeng ganun lang na sabihin natin, sa totoo lang, hirap talaga. Hirap talaga mawala ng trabaho. At hirap din mag-apply, sa totoo lang. Kagaya ko, pag umuwi ko sa Pilipinas, mag-apply ako, wow, sino tatanggap sa akin? Lalo na kung 50 plus ka na. As long as kung meron kang sariling negosyo, meron kang maraming ipon. Okay, let's say, paglagay natin, in your long journey bilang OFW, nag-ipon ka, marami kang naipon ngayon. So you have a lot of money. For example, how much we can say, 5 million. Meron kang naipon 5 million. Kasama yung end of service mo. So you put up in the business. When you're going back home in the Philippines, what is your business? Some of my colleagues telling to me, gusto kong mag-negosyo, Dre. What is the business? I'm asking them. Ano bang business mo? Ano bang naisipan mong negosyo? Wala pa eh. Di ba? Gusto mo mag-investment, gusto mo mag-negosyo, pero wala kang alam negosyo. Scary. You need to study. You need to learn. Ngayon, kung wala kang ibang alam na negosyo, okay. Sabihin mo sa akin, bili ako ng lote kaya. That's good. Bili kaya ako ng apartment. That's good. Patayo ako ng restaurant. That's good. That is traditional business. Buy a properties. That is real estate. Pero, tandaan natin guys, if you work money works for you. Hindi mo na kailangan magpagod. Hindi mo na kailangan. Meron ng taong mga nagpagod dyan. Hayaan mo sila magpagod. Hayaan mo sila magpagod. Ilagay mo lang pera mo. Isakay mo lang ang pera mo para sa iyong journey. Makisabay ka lang. Huwag ka nang magpatayo ng negosyo. Huwag ka nang maghanap pa ng saan ka pwedeng magnegosyo kasi once na magpatayo ka ng traditional business, you need to find out strategic location. What is that strategic location? Marami bang tao dyan? Let's say real estate. Yan ba, bibilhin kong lote, patayo ko ng apartment? Marami bang tao dyan? Ganon siya. Okay? So that's the way how to make a business. Kaya tandaan natin, traditional business, it takes time. You need a passion. Passionate ka sa ginagawa mo. So marami naman tayo, yung misis ko, passionate siya sa pagtitinda, pagluluto. Suportahan. Di ba? Pero, yun sinasabi natin, meron kang portfolio. Since passionate yung misis ko, support ka sa restaurant, pwede mong palakihin yung restaurant, pwede mo ikalat yung restaurant through your effort. So, eka nga, meron kang in-invest, meron kang stocks, portfolio, meron ako sa Pilipinas, meron akong COL account. So, meron akong 10 company shares, meron akong mutual fund, Philippine Index. At the same time, meron akong trading. At the same time, ngayon, meron akong SFIO, investment. At the same time, meron akong WFMA, how to handle your money, financial literacy. And then, how to insure myself and making generation also, or leveraging my money. And
Kapag mawala ka sa mundo, meron pumapalit na sahod. Kumbaga, once na ma-insured ka, let's say yung coverage mo 1 million, so once na mawala ka sa mundo, meron kang 1 million. Ang pamilya mo matatanggap, may 1 million, hindi sila umiyak. So that's the portfolio. Sa mga hindi pa alam kung ano yung portfolio, how to put your money every businesses. Kung negosyante ka, I'm sure narinig nyo na ito, kung mahilig kayo, nagbabasa kayo, o narinig kayo sa mga kwento-kwentuhan, don't put your egg in one basket. Sabi nga, ikalat mo ang egg mo sa iba-ibang basket. That is different portfolio that we are talking about. So, I'm not selling here. I'm just showing at saan tayo pupunta. Huwag mong hayaan tumanda tayo bilang OFW or being a local employee at wala tayong inumpisahan. Start now and then sacrifice today if you are young. If you are 25 years old, 20 years old, up to 30 years old, sacrifice for 5 years, 10 years. And then I'm sure, hindi ka magsasuffer. Sacrifice, enjoyment, after 40 years old. How's that? Mag-edad ka ng 40 years old, may enjoy ka na. Hindi kagaya ko, 48 years old pa ako, nagtatrabaho pa rin ako. I'm still struggling. May utang pa rin binabayaran. Marami pa rin bills na binabayaran. At may pinapaaral pa, di ba? Kasi may mga anak, di ba? Kapag ikaw, bata pa lang, 20 to 30 plus, inumpisahan mo itong mga investment na to, gaya na sinasabi ko, baka sabihin mo sa akin, totoo yung sinasabi ni Kuya Ria. Kung nakikinig ka. Pero kung hindi ka nakikinig, that's normal. Ako ganun din ako dati. Nakinig dito ang kabilang tenga. Lumabas lang yan sa kabilang tenga. Why? Because of your mind setting. Discipline and focus. Ang focus ko dati, trabaho lang. Kasi sabi ko, malakas yung katawan ko. Ang inisip ko lang, I need to train something. Training sa akin trabaho. As electrical, instrumentation, kailangan matutunan ko ito. To increase the salary. Nilipat ko ibang company. Malakas yung loob ko dahil bata pa ako. Nung dumating ng 40 years old ko, kabado-kabado na ako. Kasi may edad na. Wala nang tatanggap sa Pilipinas pag mag-apply. Pag umuwi, gutom. So, doon papasok yung kumbaga ang pagsisisi ay nasa huli lagi. Kumbaga huli na eh. Bakit kasi hindi ko pa ginawa to dati? Dapat ginawa ko na to nung bata pa ako, nung nag-umpisa ako 2002, nag-umpisa ako ng abroad. Dapat inumpisahan ko na ito. That I accept that even my wife, my family, I'm telling them, that's my mistake. Kasi asawa ko, negosyante yung utak niyan eh. Ako hindi. Gusto ko gastos lang gastos. At sabi ko pa dati, sabi niya sa akin, magnegosyo siya, gawa siya ng tindahan, ganito ganyan. Gawa ng tindahan. Pagod ka lang. May trabaho naman ako. Malaki naman sahod. Huwag ka nang mag-i-import ka pa dyan. So, ganun yung thinking ko dati. Sa ngayon guys, kung narinig niyo ito, huwag niyong gayahin. Di maganda. Ayaw ko yung mag-suffer kayo pagdating ng ganitong edad hanggang umabot ka ng 60 years old, retire na, wala pa rin naumpisahan. It's time to start. It's time to shine. Don't think too much. This is the right time. This is the right opportunity. Financial services, financial freedom, financial independence, invest, make a different portfolio. Kung ikaw ay negosyante, this is good for you. SFIO is looking for investor, partnership, and then we have a lot of offers that they are giving to you. That is SFIO. And then I have a lot also of financial literacy services. If you want to generate an income to invest or gusto mo mag part-time, just tell me.
We need to discuss. We will discuss about how you start your part-time as well in this journey. Okay? So guys, hopefully that you are capturing something what I am telling here. This is the crucial day. COVID-19 pandemic, I know we have a lot of problems. Every person's a lot of problems. Mga frontliners natin, mga OFWs, lahat nasa Pilipinas, we have a different problems. But if you are now, you want to solve your problem, start doing things that can change your life, that can change your life in the future. Start now. Have a nice day, guys. Stay smart. Be smart. Bye-bye.